Sa loob ng elevator, palihim na umiwas ang isang babae sa kamera at kinuha ang dalawang itlog. Pinisa niya ang mga itlog, binalatan at isinubo ng buo sa kanyang bibig. Ganoon na lamang ang kanyang gutom na napilitan siyang kumain ng itlog, ngunit hindi niya pwedeng hayaang makita iyon ng kamera dahil nasa isang napakasosyal na shopping mall siya. Si Jiang ang empleyadong nakatalaga sa pagpindot ng mga pindutan ng elevator para sa mga customer. Araw-araw siyang nakasuot ng high heels at kailangang tumayo ng higit sa 12 oras sa loob ng elevator. Kahit gaano siya kapagod o kagutom, kailangan pa rin niyang ngumiti. Tanging sa mga pagkakataong walang tao sa elevator siya bahagyang nakakahinga. Subalit kapag may sumasakay, kahit na may itlog pa siyang nakabara sa lalamunan at hindi pa niya nalulunok, kailangang magpanggap si Jiang na walang problema. May isang lalaking sumakay sa elevator na tila nakaramdam ng kakaiba. Inilapit nito ang ilong sa katawan ni Jiang at tinanong kung siya ba'y umutot. Labis ang pagkabahala ni Jiang nang marinig yun sapagkat ipinagbabawal sa kanila ang kumain, uminom, at lalo na ang umutot habang naka-duty. Ang bastos na lalaking iyon ay si Mr. Park, ang kanyang supervisor. Kilala si Mr. Park bilang napakahigpit. Nang maamoy niya ang kakaibang amoy, agad niyang pinagmulta si Jiang. Kahit anong paliwanag ni Jiang, hindi siya pinakinggan ni Mr. Park. Pinagalitan pa siya nito at tiningnan ng may pangungut siya. Gusto mang magalit ni Jiang, wala siyang magawa kundi ngumiti pa rin sa harap ng mga customer. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Nang malapit nang matapos ang oras ng trabaho, bigla na lang pumasok si Mr. Park sa women's changing room nang hindi man lang kumatok. Palagi niyang ginagamit ang kanyang posisyon para pagsabihan ng mga babae tungkol sa kanilang trabaho. Sa mga internal meeting, ginagamit niyang dahilan ng pagtutuwid ng poster upang makapanghipo at gumawa ng kabastusan. Bagamat ramdam ng lahat ang discomfort, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita dahil kailangan nila ang kanilang trabaho. Sa bansang tulad ng Korea, para sa mga babaeng mula sa mahihirap na pamilya at walang mataas na kwalifikasyon, ang pagkakaroon ng trabahong hindi pisikal ay itinuturing ng biyaya. Maliban sa kanilang itsura at hubog ng katawan, wala silang ibang kasanayan. Tanging si Jiang lamang ang may lakas ng loob na lumaban, kaya't siya palagi ang nagiging problema ni Mr. Park. Pero hindi pa yun ang katapusan. Madalas pumili si Mr. Park ng mga masunerang babae para isama sa bar at mag-entertain ng mga customer ng kumpanya. Siyempre, ayaw ng mga babae, pero tiniis nila ito para lamang manatili sa trabaho. Ngunit isang araw, biglang inanunsyo ni Mr. Park na aalisin na ang posisyon ng elevator service staff. Ang pagtanggal ay isasagawa sa batch-batch at hinihikayat silang mag-resign ng kusa. Labis ang pagkadismaya ng mga babae. Ang mga henerasyong isinilang matapos ang 1990 ay maaaring hindi na alam na dati, karaniwan sa mga mall ang mayroong elevator attendants. Ngunit dahil sa mga reformang panlipunan, bihira na silang makita ngayon. Hiningi ni Mr. Park sa kanila na magsulat ng listahan ng mga kasamahan nilang nais nilang tanggalin. Sa tingin ni Jiang, hindi lamang ito biglaan, kundi isa ring paraan upang sirain ang pagkakaibigan sa isa't isa. Kaya't pinunit niya ang listahan. Nang makita iyon ni Mr. Park, sinampal niya si Jiang. Isang malakas na sampal, at ang sampal na iyon ang tuluyang gumising kay Jiang at nagtulak sa kanya upang gumawa ng pasya na magbabago sa kanyang buhay. Ilang araw bago iyon, dumalaw ang kilalang beauty expert mula sa Queen Director Chaw's Beauty Salon. Nakita niya si Jiang at napansin ang proporsyon ng katawan, ang itsura, at ang aura nito, swak na swak sa kanyang hinahanap. Inanyayahan niya si Jiang na sumali sa isang beauty contest. Nang tumanggi si Jiang, sinigurado ni Director Chaw na hindi pa siya kailanman nagkakamali sa pagpili. Aaminin man o hindi ni Jiang, siya ang beauty goddess. Noong high school, maganda ang hubog ng katawan at taas, pero may tinatagong sikreto na matagal na niyang kinahihiya at bumabagabag sa kanya. Ang unang pagkikita nina Director Chaw at Jiang ay dapat naganap sa isang subway ilang araw na ang nakalipas. Sa gitna ng dagsang tao, isang babae ang biglang nagtanggal ng kanyang coat at nagpakita ng matangkad na asul na swimsuit. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Pinisil ni Director Chaw ang puwitan ng babae, ngumiti ng banayad at kumpiyansa. Habang nagtaka ang mga tao kung anong ginagawa ng babae, naglakad siya na parang isang modelo. Napako ang tingin ng mga lalaki sa kanya. Nagsimula ang mga babae sa paligid na pag-usapan siya, pero parang walang pakialam ang babae, matatag ang tingin sa unahan. Si Director Chaw lang ang seryosong nakatingin. Ang babaeng nakasuot ng swimsuit sa subway ay isang trainee para maging beauty queen sa Korea. Itinuturo sa kanila na dapat tiwala ka sa sarili, maayos ang poster, maganda ang hakbang, at ang ngiti ay dapat may 18th ngipin pero hindi ipapakita ang mga ngiping nasa ibaba. Dapat tuwid ang likod, bahagyang nakapelang ang dibdib, at elegante ang bawat kilos. Ngunit sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, hindi na kinaya ng babae. Umiyak siya, tumakbo palabas ng subway. Na-disappoint si Director Chaw. Dati siyang beauty queen at ngayoy direktor ng Korean Queen Beauty Salon. Marami na siyang na-train na Miss Korea.
Sa isang sulyap pa lang, alam na niya kung may potensyal ang isang babae. Para makahanap ng mga kandidatong may potensyal, pumupunta si Director Cho sa mga lugar kung saan maraming magaganda. Pinag-aaralan niya ang kabuoang katawan, mula ulo hanggang paa, ngunit hindi sapat sa kanya ang ordinaryong ganda. Isang araw, nakakita si Director Cho ng isang babaeng sumasayaw sa entablado. Maganda ang hubog, galaw, at kontrol sa entablado. Naka-heels siya ng 8 cm, 51 cm ang taas mula lupa hanggang tuhod, 90 cm mula lupa hanggang balakang, kahit sa likod pa lang, perpekto ang balikat, baywang, balakang, at maging binti. Ang babaeng iyon ay si Jiang, isang part-time dancer. Kapag nakapagpasaya siya ng crowd, may dagdag bayad siya. Agad na hinabol ni Director Cho si Jiang sa labas, ngunit nabangga niya ang isang lasing at nadapa. Pagbangon niya, nakasakay na si Jiang sa kotse. Kaya't ipinahanap agad ni Director Cho ang impormasyon ng babaeng nagtatrabaho bilang dancer sa bar. Kinabukasan, nagtungo si Director Cho sa mall kung saan nagtatrabaho si Jiang. Sa dressing room, ipinakilala ni Director Cho ang kanyang sarili at diretsahang sinabi, "Pinapahalagahan kita. Naniniwala akong kaya kitang sanayin bilang Miss Korea, pero kailangan muna nating malaman ang kondisyon ng katawan mo." Gusto ni Director Cho suriin kung pasok sa pamantayan ng Miss Korea ang hubog ni Jiang. Hiniling ni Director Cho na haborin ni Jiang ang kanyang damit, kung gaano kalaki ang kumpiyansa niya, ganoon karami ang dapat niyang alisin. Saglit na nag-atubili si Jiang, pero pagkatapos ay ibinaba niya ang zipper at hinubad ang kanyang damit. Ang ginawa ni Jiang ay lalong nagpatingkad kay Director Cho na kakaiba siya sa lahat. Ang ibang babae na naimbitahan ni Director Cho ay palaging inaalis muna ang pangitaas nilang damit, ngunit si Jiang ay inuna ang kanyang palda. Nang papatanggal na sana ni Jiang ang kanyang pangitaas, biglang sinabi ni Director Cho na hindi na niya kailangang ipagpatuloy pa, sapagkat matagal na niyang nakita ang tunay na hubog ng katawan ni Jiang. Pinatanggal lang ni Director Cho ang damit ni Jiang upang subukan ang katalinuhan at tapang nito, at labis siyang nasiyahan sa ipinakitang pag-uugali ni Jiang. Hinihiling ni Director Cho na sana'y kayang hamunin ni Jiang ang sarili at sumali sa isang beauty contest kasama niya. Pagkaalis ni Director Cho, biglang nasalubong ni Jiang ang dating kaklase sa high school na si Hang Jun. Sinabi ni Hang Jun na siya na ngayon ang presidente ng isang malaking kumpanya ng kosmetiko. Lumapit siya kay Jiang upang imbitahan itong sumali sa isang beauty contest sa Jeju Island. Sa katunayan, nalulugi na ang kumpanya ni Hang Jun at gusto niyang gamitin ang contest na ito upang makakuha ng bonus na maaaring magligtas sa kumpanya. Hinanap niya si Jiang, ang dating beauty queen ng kanilang paaralan, na may karanasan na sa mga patimpalak at siya rin ang unang babaeng minahal ni Hang Jun. Nag-ugat ang kwento ni Jiang at Hang Jun noong high school pa lamang. Noon, si Jiang ang kinikilalang pinakamagandang babae sa buong paaralan. May taas siyang 1.7 metro at mahahaba ang kanyang mga binti. Kapag siya'y ngumiti, parang bulaklak ng lotus ang kanyang anyo. Sa bawat paglabas ni Jiang, nababaliw ang lahat ng lalaki sa paligid. Kapag sumasayaw siya sa tugtog, nagsisigawan ang mga lalaki. Nag-uunahan silang maghagis ng paper planes, na parang katumbas ng mga virtual gifts sa modernong live streams. Lahat sila ay umaasang mapansin lamang ni Jiang. Kung ang plane mo ang mapulot ni Jiang, para na rin itong gantimpalang pangarap. Sa panahong iyon, si 17 anyos na Hang Jun ay halos ma-diagnose na raw ng Alzheimer dahil sa sobrang pagkabaliw niya kay Jiang. Dahil sa matiyagang panliligaw, naging magkasintahan sila. Ngunit pagkatapos ng graduation, nakapasa si Hang Jun sa entrance exam ng isang sikat na universidad habang si Jiang ay napilitang magtrabaho bilang elevator attendant. Tutol ang ina ni Hang Jun kay Jiang, at pinilit niya si Hang Jun na makipaghiwalay. Dagdag pa rito, ang kaibigan ni Hang Jun sa investment company na si Lee Jun ay nangakong mamumuhunan sa kumpanya kung may isang babae mula sa kumpanya ni Hang Jun ang makakapanalo bilang Miss Korea. Kaya't nagpas siyang sumali si Hang Jun sa contest sa Jeju Island upang manalo ng 5 milyon won at bayaran ang kanyang utang. Ito na rin ang magiging ensayo para sa pambansang kompetisyon sa Seoul. Ngunit nagsinungaling si Hang Jun kay Jiang. Sinabi niyang hindi nangangailangan ng pera ang kumpanya at gusto lang niya sanayin si Jiang. Nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastusin ni Jiang at ang 5 milyon won ay mapupunta kay Jiang. Ang totoo, gusto niyang sanayin si Jiang upang maging Miss Korea, at sana'y maipagpatuloy nila ang naudlot nilang pagmamahalan. Nais din ni Jiang na makawala sa masalimuot niyang sitwasyon, kaya't napagpasyahan niyang lumahok sa kompetisyon. Pero ang pinili niyang mentor ay si Director Cho, isang taong may mas malawak na reputasyon at karanasan. Pagdating nila sa registration area, napagtanto ni Jiang na ang buong gusali ay pag-aari ng Director Cho Beauty Salon. Napakaraming babaeng sumali, at bawat isa sa kanila ay tila diyosa sa paningin ng mga lalaki. Naalala ni Jiang na nagtatrabaho lamang siya bilang elevator attendant matapos ang high school. Mababa ang kanyang pinag-aralan, kulang sa karunungan, at hindi maganda ang estado ng pamilya.
Lalong nagpapababa ng kumpiyansa niya ang kanyang katawan. Kahit na siya ay matangkad, pakiramdam niya ay kulang ang laki ng kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang mga kahangahangang kalahok, hindi na siya naglakas loob pang lumapit sa interview. Tinalikuran niya ang lugar at nagdesisyong sumuko. Pag-uwi, tinawagan ni Jiang ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niyang handa na siyang magpa-medical procedure upang baguhin ang laki ng kanyang dibdib. Pagkatapos noon, babalik siya sa Director Cha Beauty Salon at sasanayin ang sarili para sa Miss Korea. Para sa edad niya, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Pero bago yun, kailangan muna niyang manalo sa qualifying contest sa Jeju upang magkaroon siya ng pera para sa surgery. Nag-file siya ng leave kay Mr. Park at lumipad sila patungong Jeju Island. Sa eroplano, sobrang kaba ni Jiang, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tumaas na ang eroplano sa 10,000 metro, naramdaman ni Jiang ang pananakit ng kanyang tainga. Sinabihan siya ni Hang Jun na lunukan ang kanyang laway para mabawasan ang pressure, pero labis pa rin ang sakit. Kaya't pilit niyang tinakpan ang mga tainga ni Jiang hanggang sa lumamig ang kanyang pakiramdam at tumigil ang kanyang sigaw. Tinanong ni Jiang kung napahiya ba siya. Sinabi ni Hang Jun na normal lang yun para sa mga first-time flyers. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Jeju. Maliwanag ang dagat at magaganda ang punong nakalinya sa mga kalsada. Ito rin ang unang pagkakataong nakaalis si Jiang mula sa lugar na higit 10 taon niyang tinirhan, at unang beses niyang nakita ang karagatan. Ngunit bigla namang napagtanto ng kanyang tatlong kasamang kalahok na nakalimutan nila ang kanilang mga catwalk outfit. Buti na lang at nagboluntaryo si Jiang na siya na ang bahala. Sa katotohanan, nagsinungaling ang tatlo, wala silang nakuha na hotel at sinabihan si Jiang na sa sauna muna siya matulog. Samantalang ang kalaban niya ay nagre-relax sa isang mamahaling hotel, may facial mask na pipino at sariling masahista. Malapit nang magsimula ang rehearsal, hindi inaasahan ni Jiang na makikita niya si Director Cha sa banyo. Si Director Cha pala ay inimbitahang maging hurado sa contest. Ngunit agad siyang bamulong kay Jiang, huwag mong ipapaalam na magkakilala tayo. Kapag nalaman ng iba, baka magkaroon ng maling akala. At kahit ano pa ang ipakita mong galing, bibigyan pa rin kita ng 0. Kung mananalo pa rin si Jiang kahit na may pinakamababang score, doon lamang siya makakapasa at makakapasok sa Queen Beauty Salon ni Director Cha. Masama ang loob ni Jiang. Ang kumpiyansa niya ay tila nawasak. Pero hindi pa roon natapos ang kanyang kalbaryo. Kinagabihan, niyaya siya ni Hang Jun na mag-dinner sa isang mamahaling hotel. Ang totoo, ang pakay ni Hang Jun ay ipakilala siya sa isang malaking sponsor. Hindi alam ni Jiang na may ganitong plano. Ipinagtapat din ni Hang Jun na kaya niya sinasanay si Jiang bilang Miss Korea ay upang makakuha ng investment mula sa sponsor na ito. Labis ang pagkagulat ni Jiang. Ang dating kasintahan niya, ngayon ginagamit siya para sa pansariling interes. Nais ni Hang Jun na gawin niya ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Agad tumayo si Jiang at nagdesisyong umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto, at pumasok ang sponsor na matagal ng lihim na umiibig kay Jiang. Sa sandaling iyon, gumamit ng dahilan si Hang Jun na may kailangan siyang gawin at agad na lumabas. Sa loob ng kwarto, diretsahan ng nagsalita si Lee Jun at sinabing kung magpe-perform ng maayos si Jiang ngayong gabi, magiging sponsor niya ito. Dahil sa pambabastos na iyon, agad na tumayo si Jiang at nais nang umalis, ngunit nil-8 pa siya ni Lee Jun, sayang daw ang ganda niya kung hindi niya ito mapapakinabangan. Galit na sinabi ni Jiang na kahit gaano pa siya kahirap, nasusuka siya sa itsura ng mukhang kasuklam-suklam ni Lee Jun. Ngunit patuloy pa rin sa panlalait si Lee Jun. Aniya, ipinagkanulo na siya ni Hang Jun pero inosente pa rin at walang kamalay-malay si Jiang. Sa labas, nakaupo si Hang Jun, ngunit nagkaroon na rin ng konsensya. Bigla siyang pumasok sa kwarto, pero umaasang magbabago ang isip ni Jiang. Ngunit sinampal siya ni Jiang ng mariin at saka tuluyang umalis. Pagkatapos niyon, umupo si Hang Jun at binuhusan ng alak si Lee Jun bilang paghingi ng tawad. Sa labas ng hotel, tahimik na umiiyak si Jiang. Nang maubos ni Hang Jun ang alak, agad siyang lumabas upang tawagin si Jiang, pero laking gulat niya, nasa likuran na pala niya si Jiang. Ang hindi niya inaasahan, sinabi ni Jiang na magpapatuloy pa rin siya sa pagsali sa kompetisyon. Kinabukasan, pinakiusapan ni Jiang ang kanyang matalik na kaibigan na bumili ng hanbok sa mall. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kaibigan ni Jiang at si Mr. Park. Agad na nakatanggap si Jiang ng tawag, gusto ni Mr. Park na iparamdam kay Jiang na hindi niya kayang ayusin ang sitwasyon. Ang mas malalang problema, wala pa siyang performance outfit. Habang nag-iisip sila ng solusyon, napanood nila sa balita na tumataas ang presyo ng ginto. Sakto namang nakita nila ang taga-singil ng utang na bumisita. Matapos ang matiyagang pakiusap, ginamit nila ang perang nakuha sa pagbenta ng gintong kwintas para makabili ng costume. Ipinagtapat din ni Jiang kay Hang Jun na sasali na siya sa kompetisyon sa Seoul kasama si Director Cha. Aniya, ginagamit lang nila ang isa't isa. Agad humingi ng tawad si Hang Jun.
Hindi raw dapat niya ginamit si Jiang bilang panakot. Kung sasama si Jiang kay Director Cha, tuluyan ng babagsak ang kanyang kumpanya. Ngunit walang lingon-likod na iniwan ni Jiang si Hang Jun. Magsisimula na ang kompetisyon. Karamihan sa mga kalahok ay mga estudyante sa kolehiyo, mayayamang anak at edukado. Pero hindi nagpahuli ang karisma ni Jiang, lumutang siya sa entablado at nagbigay ng isang malalim na pagyuko. Napalapit agad ang loob ng mga hurado at manunood sa kanya. Kahit kinakabahan, naging maayos ang kabuoang performance niya. Sunod na bahagi ay ang sayaw at kantahan. Isa sa mga sikat na kanta noong 1997 na umani ng kasikatan sa buong Asia ang ginamit. Habang kumakanta ang artist, masiglang nagsasayaw ang mga kalahok. Dahil magaling sumayaw si Jiang, tiyak na plus points ito sa kanya. Pero laking gulat niya nang biglang masira ang kanyang high heels. Bagamat nagulat, agad siyang nagpakalma at nagpatuloy sa pagsayaw. Napansin ng mga hurado na parehong sira ang takom ng kanyang sapatos, pero nanatiling kalmado si Jiang. Pilit niyang binabalanse ang sarili at nagpatuloy. Ang hindi alam ni Jiang, may nanghimasok sa kanyang dressing room bago magsimula ang contest at sinira ang kanyang sapatos para mapahiya siya. Gayunpaman, nagpatuloy si Jiang, ngunit di na niya napigilan at tuluyang nadapa. Muling tumayo si Jiang, pilit na nilalabanan ang sakit at balanse kahit isang paa na lang ang kanyang gamit. Naaalala niya ang lahat ng paghihirap bilang elevator girl, ang pang-aalipuste ni Mr. Park. Kahit pamasaktan ng kanyang bukong-bukong o mawala ng pag-asang manalo, hindi siya pwedeng sumuko. Sa beauty pageant, bawal ang huminto sa gitna ng performance. Patuloy sa pagngiti si Jiang habang inuugoy ang katawan sa saliw ng tugtugin, pero bumagsak din siya sa sahig. Sa gulat ng lahat, bigla niyang hinubad ang kanyang sapatos at nagpatuloy sa pagsayaw na nakayapak. Nabighani si Director Cha at ang lahat ng nasa audience. Bigla namang sumampa si Hang Jun sa entablado. Ngunit gusto pa ring tapusin ni Jiang ang kanyang performance at makuha ang certificate bilang kalahok. Hindi inaasahan, binuhat siya ni Hang Jun pababa ng entablado. Akala ni Hang Jun hindi siya handa, at ang pagkadapa ay kahihiyan para sa kumpanya. Nagalit si Jiang. Ipinagtapat niyang hiniram lang niya ang hanbok sa mall at nahuli siyang ginagamit ito. Kapag bumalik siya roon, tiyak na matatanggal siya, o mas malala pa, makasuhan. Wala na siyang babalikan. Sa buong determinasyon, sinabi ni Jiang na magiging Miss Korea siya. Dumating si Director Cha. Ayon kay Director Cha, ang isang mahirap na babae na may matinding determinasyon ang hinahanap niya. Nais sanang lingunin ni Jiang si Hang Jun, ngunit binalaan siya ni Director Cha, kapag lumingon ka, sisirain mo ang buhay mo, tulad ng ginawa ko. Ngunit bago sila tuluyang umalis, muling humabol si Hang Jun. Aniya, hindi pa siya sumusuko. Gagawin niya ang lahat para patunayan ang sarili. Napakapit si Jiang sa kanya at muling bumalik sa kanyang tabi. Si Director Cha, bagamat naguguluhan, ay hindi malaman kung maniniwala ba o hindi kay Hang Jun. Bumalik si Jiang sa department store at nag-resign kay Mr. Park. Inamin niya ang pagnanakaw ng hanbok, at buong kabab ang loob na nakiusap na huwag nang idamay ang kanyang kaibigan. Ngunit banta ni Mr. Park, kung gusto mong iligtas ang kaibigan mo, makipagkasundo ka o tatawag ako ng pulis. Kinabukasan, hinarap ni Jiang si Mr. Park. Inalok niya ang buong separation pay bilang kapalit ng pagpapatawad sa kaibigan. Hindi pumayag si Mr. Park. Alam ni Jiang kung ano talaga ang gusto nito, ngunit mas pipiliin niyang mawala ng pera kaysa sirain ang dangal niya. Kaya't nag-alok siya ng kalahating taon ng kanyang sweldo. Doon lang ngumiti si Mr. Park at tinapik si Jiang sa balikat, senyales ng tagumpay ng kanilang kasunduan. Simula noon, tuluyan nang iniwan ni Jiang ang trabaho bilang elevator attendant. Nagsimula na ang kanyang paglalakbay para maging kampyon sa beauty pageant. 10 taon siyang nag-aksaya sa trabaho, kaya't ayaw na niyang sayangin pa ang nalalabi niyang kabataan. Ngunit may iniinda pa rin siyang problema. Tuwing gabi, kinukuha ni Jiang ang ruler para sukatin kung lumaki na ba ang kanyang dibdib. Sa ibang aspeto, kailangang hawakan ng mga kalahok ang bakal sa pagitan ng kanilang mga hita sa loob ng 15 minuto, mag-handstand ng 20 minuto, at tumayo ng tuwid sa pader ng 30 minuto. Lahat ng ito ay para mapaganda ang hubog ng kanilang mga binti at maiwasan ang pagkalaylay. Ang 200 bending jumps ay makatutulong din upang maging mas slim ang thighs. Sa paglagpas ng kababaihan sa edad na 20, nagsisimulang lumiko ang balakang. Ngunit kung matambok at matibay ito, magmumukhang mas matangkad at mas balanse ang katawan. Lahat ng kalahok ay sinasanay gamitin ang muscle sa balakang upang gumalaw pasulong, isang teknik para iangat ang puwit. Mas nagsusumikap si Jiang kaysa sa iba, dahil alam niyang kung mananalo siya, mananatili siya sa tabi ni Director Cha. Ngunit halos kapantay niya si Chihi sa galaw. Sa kabila ng hirap, pawis, at pagod ng bawat kalahok araw-araw, patuloy pa ring dumaragsa ang mga kababaihan sa lugar na ito, sa pag-asang matupad ang pangarap nilang maging beauty queen. Ang lugar na ito ay tinatawag na Hangpu Military Academy sa mundo ng kagandahan, na itinatag ni Director Cha mismo.
7 beses na siyang nanalo sa beauty contests. Bukod sa kanyang karanasan, mayroon din siyang mga lihim para sa kagandahan. Si Jiang ay 25 taong gulang na. Kaunting panahon na lang ang natitira. Sa susunod na taon, hindi na siya kwalipikado sa kompetisyon. May high school diploma lamang siya at 10 taon ng karanasan bilang elevator attendant. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para magbago ng buhay. Ang kapalaran ni Jiang ay tila malabo, ngunit ng araw na iyon, pagkatapos ng training, iminungkahi ni Director Cho na dapat magpakatoto ang lahat sa isa't isa upang mapalakas ang samahan ng grupo. Kaya, kailangan daw nilang maligo ng sabay-sabay. Agad na natarante si Jiang nang marinig iyon, dumating na nga ang kinatatakutan niya. Tumayo agad ang ibang mga babae at nagtungo sa banyo, ngunit si Jiang ay nahiga sa sahig, hindi alam ang gagawin. Habang ang mga babae nagdala na ng tuwalya at pumasok na sa paliguan, napatingin si Jiang sa sarili. Lalo siyang nakaramdam ng matinding pagkapahiya, ngunit sinabi ni Director Cho kay Jiang na huwag siyang mahiya. Wala nang nagawa si Jiang kundi aminin ang totoo. Sa sandaling iyon, dumating din si Director Shin kasama ang kanyang trainee sa changing room. Dati siyang tauhan ni Director Cho, ngunit ngayon, magkaaway na silang dalawa. Pagkakita pa lang sa isa't isa, agad na naramdaman ang tensyon. Hindi nila gusto ang isa't isa, kaya agad na nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Nagsimula ring magtawanan at mangutya ang mga estudyante ng magkabilang grupo. Tumayo si Director Shin at ipinagyabang ang kanyang magandang katawan. Kumpiyansang sinabi niyang totoo ang kanyang dibdib at tinawag si Director Cho na gawa-gawa lang ang katawan. Tinawag pa niya si Director Cho na silicone woman, ngunit kalmado lang ang sagot ni Director Cho. Taong 2000 na ngayon, panahon na para pagandahin ang sarili. Naniniwala si Director Cho na kahit lilipas pa ang 10 o 20 taon, magiging normal lang ang plastic surgery. Aniya, ang mga tulad ni Director Shin, na walang mapuntahang pag-ayos, ay naiinggit lang sa kagandahan ng iba. Napansin ni Director Shin si Jiang na nakatayo sa likod ni Director Cho. Agad siyang hinayla palabas at tiningnan mula ulo hanggang paa. Pinagtawanan niya si Jiang at sinabing dapat daw ay pinalakihan nito ang dibdib. Patuloy niya itong hinihila-hila sa katawan. Hindi na nakatiis si Director Cho at itinulak si Director Shin palayo, sabay hila kay Jiang. Ngunit napansin ni Director Cho na may kakaiba sa kanyang nahawakan, agad siyang natauhan, ngunit kailangan pa rin niyang tapusin ang sagupaan nila ni Director Shin. Mula sa insultuhan, nauwi ito sa sabunutin. Nagkagulo ang mga babae sa changing room, nagkapulasan ng buhok, nahulog ang mga tuwalya, at nagkasakitan. Matapos ang kaguluhan, tinawag ni Director Cho si Jiang sa isang tabi. Sinukat niya gamit ang kamay ang dibdib ni Jiang upang tansyahin ang sukat nito. Ngunit para masigurado, kailangan niyang gamitin ang tape measure. Kung masyadong maliit ang sukat kumpara sa pamantayan ng kompetisyon, magiging walang saysay ang lahat ng paghahanda. Pagkahubad ni Jiang ng tuwalya, napatigil si Director Cho. Kinuha niya ang measuring tape at maingat na sinukat ito. Noon pa man, nahihiya si Jiang sa maliit niyang dibdib, ngunit ngayon ay wala na siyang kawala. Pagkatapos sukatin, hindi agad nagsalita si Director Cho. Mabigat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sinabi niya kay Jiang ang hindi nito inaasahan, kahit okay lang ang laki ng kanyang dibdib. Kung gusto niyang manalo, kailangan pa rin niya ng breast augmentation surgery. Dati nang nagtanong si Jiang sa isang klinika ng plastic surgery, ngunit ang gastos ay umabot ng 5 milyon won, wala siyang ganoong pera. Palapit na rin ang kompetisyon, at kailangan ng panahon para makarecover mula sa operasyon, hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Hang Jun ang notice sa upa ni Jiang. Palihim siyang nakipagkita sa isang broker upang pirmahan ang kontrata at lumipat sa bahay ni Jiang. Plano niyang mapalapit dito, agad niyang sinabi sa pamilya ni Jiang na sasali ito sa beauty pageant, kung saan kailangan niyang magsuot ng napakaikli at sexing swimsuit sa harap ng buong mundo. Luma ang pananaw ng mga matatanda. Nang marinig ito, agad silang nagalit. Maagang namatay ang ina ni Jiang, kaya pinalaki siya ng kanyang lolo, ama, tiyuhin, at kapatid. Kahit sila mismo ay nanunood ng swimsuit shows, ayaw nilang gawin ito ng sariling anak o kapatid. Para sa kanila, dapat magtrabaho lang si Jiang bilang elevator girl, magpakasal ng maaga, at magkaroon ng maraming anak, iyon ang tamang landas para sa isang babae. Naniniwala silang dahil babae si Jiang, dapat tanggapin niya ang kanyang kapalaran. Ang paglalantad ng katawan sa publiko ay kahihiyan para sa edukadong pamilya. Maging ang kanyang kapatid ay tahasang nagsabing maliit ang dibdib ni Jiang at wala siyang tsansang manalo. Kumuha pa sila ng gunting para gupitan ang buhok ni Jiang. Sa oras na iyon, dumating si Hang Jun at pinigilan sila. Nasugatan ang kanyang tenga sa gitna ng kaguluhan at ginamit ito para sumigaw at magpanggap na nasaktan. Agad niyang hinayla si Jiang papasok sa kwarto at nagtago. Ngunit determinado na ang pamilya ni Jiang, hinding-hindi nila siya palalabasin at isasama kay Director Cho. Sa loob ng kwarto, nilagyan ni Jiang ng gamot ang sugat sa tainga ni Hang Jun.
Kahit kasing liit lang ito ng butas ng karayom, umarte siyang parang mamamatay na, kasabay ng pagkayam ng kanyang mga kamao. Dumating si Director Cha sa bahay nila Jiang. Alam niyang kung si Jiang lang ang makikiusap, hindi siya papakinggan. Kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Miss Korea 1967, si Director Cha. Nang makita ng apat na lalaki si Director Cha, isang dating beauty queen na noon lang nila nakita ng personal, agad silang naging masunurin. Ipinakita ni Director Cha ang kanyang photo album na naglalaman ng lahat ng beauty pageant winners na sinanay niya. Dati silang mga ordinaryong empleyado, ngunit pagkatapos manalo, isa sa kanila ay napangasawa ang isang milyonaryo, ang isa ay naging sikat na artista. Ipinahayag ni Director Cha na ang pagkakaroon ng titulong Miss Korea ay makapagpapabago ng buhay. Kahit anong kumpanya ay agad tinatanggap ang aplikanteng may ganoong titulo. Napagtanto ng pamilya ni Jiang na nais silang kumbonsihin ni Director Cha. Bagaman narinig nilang maganda ang buhay noon, nanindigan pa rin silang hindi dapat sumali si Jiang. Gusto lamang nila ng payak at tahimik na buhay para sa kanya. Kaya't pinaalis nila si Director Cha. Doon na hindi nakapagpigil si Jiang. Sinabi niya na sasali siya sa beauty contest, at magpapa-breast augmentation surgery rin siya. Nagulat ang kanyang pamilya sa sinabi niya. Si Hang Jun ang unang tumutol. Hindi siya pumayag na paghiwa-hiwain ang katawan ni Jiang. Agad niyang sinisi si Director Cha at tinanong kung anong kulam ang ginawa nito kay Jiang. Sinabi rin ni Hang Jun na maganda na ang katawan ni Jiang at hindi na nito kailangan ng surgery para manalo. Dagdag pa niya, kung ipagpatuloy ni Jiang ang pagpapasurgery, mamamatay siya sa harapan nito. Pagkatapos yun, ikinulong nila si Jiang sa kwarto at mahigpit na binantayan, hindi siya nila papayagang sumama kay Director Cha. Ngunit determinado si Jiang na mapaganda ang katawan. Kaya kahit nakakulong, nag-ensayo siya. Naglakad siya ng 1 kilometro habang pinapagalaw ang kanyang balakang, nag-sit up siya ng 200 beses para sa kanyang abs, 300 squats para payatin ang kanyang hita, at 400 push-ups para palakihin ang dibdib. Dahil hindi siya ipinanganak na may magandang katawan, bukod sa plastic surgery, ito lang ang paraan upang mapansin siya. Kahit natutulog, nagha-handstand siya, lahat ng ito upang labanan ang grabidad at mapanatili ang hubog ng katawan. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Hang Jun ang pinto at pumasok. Sinabi ni Jiang sa kanya na huwag nang mag-aksaya ng lakas, huwag nang palalain ang sitwasyon. Napagdesisyonan na niyang sumali sa kompetisyon kasama si Director Cha samantala, patuloy sa pagsasalita ng walang katuturan si Hang Jun. Aniya, kung sasali lang si Jiang sa kanyang koponan, hindi na nito kailangang magpa-surgery, kaya raw niyang manalo gamit lang ang likas nitong katawan. Agad na sinabi ni Jiang kay Hang Jun na lumayo sa kanya. Sinabi niya na kung may oras pa si Hang Jun na manligaw sa kanya, mas mabuti pang gamitin na lang iyon sa pag-aasikaso ng halos magsarang kumpanya nito. Iginiit ni Hang Jun na gusto talaga niya si Jiang, kaya ayaw niyang masira ang katawan nito dahil lang sa operasyon. Hindi raw mahalaga kung sino ang sasamahan ni Jiang sa kompetisyon, pero tinugon siya ni Jiang, balikan mo muna ang kumpanya mong malapit ng malugi. Kapag maayos na iyon, saka ka na makipag-usap tungkol sa pag-ibig. Malapit nang magtatlumpu si Hang Jun, wala pang pera, at baon pa sa utang. Kaya ano nga ba ang maipagmamalaki niya para mapanalunan ni Jiang ang kompetisyon? Sinabi pa ni Hang Jun na mga masamang lalaki lang tulad niya ang talagang nakakahuli ng puso ng babae. Kinabukasan, pumunta si Jiang sa ospital para magpa-plastic surgery. Nang mga panahong iyon, may kampanya ang ospital para sa libreng plastic surgery. Kapalit nito, kailangang payagan ni Jiang na i-post ang kanyang before and after photo sa website ng ospital bilang advertisement. Libre na ang 5 milyon won halaga ng operasyon. Nangako rin ang doktor na hindi ilalantad ang mukha ng pasyente. Plano na ni Jiang gamitin ang pagkakataong ito, ngunit sinabi ng doktor na kailangan muna siyang suriin ng masinsinan. Nagduda si Jiang sa intensyon ng doktor, ngunit dahil gusto talaga niyang maging Miss Korea, huminga siya ng malalim at nagpasya. Kinabukasan, nagtungo si Hang Jun sa ospital. Muli niyang sinabi na kung siya lang ang sasama kay Jiang sa kompetisyon, siguradong mananalo ito kahit walang surgery. Ngunit nilinaw ni Director Cha na hindi niya pinilit si Jiang, kusang loob ang naging desisyon ni Jiang. Sinabi ni Jiang na kung mananalo siya sa kompetisyon, lahat ng pagod at sakit ay magiging sulit. Tinuligsa ni Hang Jun ang desisyon nito at sinabing pagsisisihan niya iyon. Umalis siya na galit, pero kinagabihan, muling nagpakita si Hang Jun. Sa ikatlong pagkakataon, sinabing kaya niyang tulungan si Jiang na manalo kahit walang surgery. Taos-pusong sinabi ni Jiang na kaya niya tinatanggihan si Hang Jun ay dahil ayaw niya madamay ito. Ang beauty pageant ay hindi lang tungkol sa ganda ng mukha. Kasama rin ang kutis, hubog ng katawan, pananamit, alahas, koneksyon, libangan, at opinyon ng mga hurado. Ang ibang kalahok ay gumagastos ng 10 hanggang 20 milyon won para sa preparasyon. Si Hang Jun ay baon sa utang at wala sa loob ng industriya.
Kung magsanib sila, malamang ay matatalo silang maaga pa lang. Paulit-ulit sinasabi ni Hang Jun na dapat siyang pagkatiwalaan. Wala lang siyang pera ngayon dahil sa malas, pero sa hinaharap, maibibigay niya ang kaligayahang nararapat kay Jiang. Dahil dito, napaluhas si Jiang. Bagamat medyo nag-alinlangan, nanatili pa rin siya sa kanyang desisyon. Sa mga sumunod na araw, masigasig na nag-ensayo si Jiang. Ngunit may isa pang katulad niyang determinado, si Chi. Bagamat mas maganda si Jiang, mas maganda naman ang poster at proporsyon ng katawan ni Chi. Bukod pa rito, punong-puno ito ng kumpiyansa. Pag-uwi ni Jiang isang gabi, kumagat siya ng chopsticks habang nag-eensayo upang maging mas firm ang balat niya. Habang ipinapakilala niya ang sarili, biglang dumating si Hang Jun. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang siya na mismo ang magbabayad para sa breast augmentation surgery ni Jiang. Ngunit may kondisyon, kailangan niyang makipagtulungan kay Hang Jun. Inilabas niya ang isang makapal na sobra, isinanlaraw niya ang lumang bahay upang makalakam ng pera. Gusto lang niyang mapatunayan ang sarili at makuha ang tiwala ni Jiang. Ngunit hindi siya pinansin ni Jiang. Pagbalik sa kanyang silid, nagpatuloy siya sa pag-squat. Ngunit naalala niya ang mga isinakripisyo ni Hang Jun para sa kanya, kaya medyo naantig siya. Kinabukasan, inimbitahan ni Jiang si Hang Jun na kumain ng almusal kasama ang kanyang pamilya. Nagbago na ang pakikitungo niya rito. Habang naghihintay ng bus si Hang Jun, napansin niyang nasa kanya pa rin ang sobre ng pera. Doon niya naisip kung bakit naging mabait sa kanya si Jiang, hindi pala nito tinanggap ang pera. Nasa ospital na si Jiang, nakahiga sa operating table. Tumakbo rin si Hang Jun papunta sa ospital at inilapag ang pera sa mesa. Hindi raw niya matanggap na gamitin ni Jiang ang sarili niyang larawan para lang makalibre ng surgery. Sinabi niya sa nurse na burahin lahat ng pre-op photos ni Jiang. Ngunit naka-general anesthesia na si Jiang. Unti-unti na siyang nawalan ng malay, hindi narinig ang mga sigaw ni Hang Jun. Lumabas na si Jiang mula sa operating room. Napaka-tense ng mukha ni Hang Jun. Tanong niya, natakot ka ba? Masakit ba? Sinabi niyang siya na ang nagbayad ng operasyon kaya sana ay makipagtulungan na ito sa kanya. Nakita ni Director Cha si Jiang na lumabas agad, kaya tinanong niya kung anong nangyari. Yumuko si Jiang at humingi ng tawad. Sa huling sandali bago ang operasyon, nadala siya sa mga salita ni Hang Jun at nagdesisyong huwag na ituloy ang surgery. Ibig sabihin, pinili na ni Jiang na huwag nang sumali sa kompetisyon kasama si Director Cha. Labis na nadismaya si Director Cha, hindi lang siya itinakwil ni Jiang, kundi mas masaklap pa, pinili nito ang lalaking iyon. Para kay Director Cha, wala nang silbi ang isang babaeng walang sariling paninindigan. Kaya, nagpasya na siyang huwag nang ipaglaban si Jiang. Agad na naramdaman ni Jiang ang bigat ng kanyang maling desisyon, dahil sa mga narinig niya mula kay Director Cha. Samantala, ang iba pang kalahok sa kompetisyon ay naghubad ng lahat ng damit at humiga sa beauty bed. Ang buong katawan nila ay pinahiran ng 24-karat gold. Ipinakilala ni Director Cha na ang ginto ay nakakatulong upang mawala ang pamamaga sa mukha, kaya ito ay simbolo rin ng kahalagahan. Parang magastos at maluho, pero sa katunayan, 3 araw lang ng ganitong treatment ay may makikitang malaking pagbabago sa kanilang mga mukha. Samantala, sinabihan ni Hang Jun si Jiang na sampilan ang kanyang sariling pisngi gamit ang 2 kamay, sabi niya, makakapagpaliit daw ito ng mukha. Namula at namaga ang mukha ni Jiang sa kakasample. Dinala ni Director Shin ang kanyang mga estudyante sa sana upang pagpawisan at pamayat. Samantala, kumuha si Hang Jun ng bola at pinadapa si Jiang rito, pinipindot ng malakas para lumiit ang tiyan. Ayon sa kanya, mas epektibo ito kaysa sa training sa salon ni Director Cha. Ngunit palapit na ang qualifying round ng beauty pageant. Ang tanong, ano ang gagawin ni Jiang sa kanyang buhok? May plano si Hang Jun, dinala niya si Jiang sa training facility ng karibal niyang si Director Cha. Nagkunwaring humihingi ng karanasan si Hang Jun kay Director Cha, hindi raw siya nagpunta sa beauty salon ni Director Shin, ang dating kampyon, dahil naniniwala siyang kapantay niya si Director Cha, kaya dapat daw silang magbahaginan ng kaalaman. Ngunit nagsabi ng totoo si Jiang, nakiusap siya kay Director Cha na tulungan siya sa buhok niya, kahit minsan lang. Inakala ni Jiang na palalayasin sila, ngunit naging bukas palad si Director Cha at nagpasyang siya na mismo ang magdisenyo ng buhok ni Jiang. Isa talagang beauty wizard, si Director Cha. Sa isang iglap lang ay nakalikha siya ng napakagandang hairstyle. Hindi pa kailanman nakita ni Jiang ang sarili niyang ganoon kaganda. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay hindi mapigil ang hanggan siya. Ang lion head ay isang kilalang hairstyle ng mga Korean beauty queens. Bukod sa pinapakapal nito ang buhok, pinapapayat rin nito ang hitsura ng mukha. Labis na nasiyahan si Jiang sa bagong ayos niya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang qualifying round ng beauty pageant. Naglaan si Director Cha ng 2 makeup artist at isang assistant para sa bawat isa sa kanyang mga kandidata. Dahil dito, nakatuon ang buong lakas ng kanyang grupo sa kompetisyon. Si Jiang naman ay mag-isang naghahanda sa bahay.
Wala siyang kasama, kaya sarili lamang niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa pagmamadali, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang contestant card. Agad siyang nagtungo sa venue ng kompetisyon. Ang unang hamon ay ang bare-faced test, kung saan susukitin ang taas, sukat ng katawan, at timbang ng mga kandidata. Ngunit sa tulong ng beauty salon, may kaunting daya ang ilan. May gumagawa muna ng 100 push-ups bago sukatin ang bust para tumaas ng 2 cm ang resulta. May mga pilit na humihinga ng malalim habang sinusukat upang lumaki ang bust size. Kakaiba, may mga sobrang payat na babae pero malaki ang sukat ng dibdib, isang misteryo. Si Jiang, bukod sa wala talagang likas na hubog, ay hindi rin marunong mandayet. Ngunit may isang bagay na lubhang ikinasama ng loob ni Jiang, sa kanilang bahay. Malinaw na 32 ang sukat ng bust niya, pero sa venue, naging 30 lang ito. Nakiusap si Jiang na sukatin siyang muli ngunit tinanggihan ito ng mga organizer. Ang totoo, ang sponsor ng kompetisyon, isang cosmetics company na kakompetensya ng kumpanya ni Hang Jun, ay may lihim na pukano upang ibagsak si Jiang. Ayaw nilang makapasok sa next round ang kinatawan ng kumpanyang iyon. Hindi lang bust size ni Jiang ang binawasan. Binawasan din ang taas niya ng 2 cm, at pinalabas na mas mahaba ang mukha niya ng 8 cm. Mula sa golden ratio, level 8 ng kanyang katawan, bumagsak ito sa level 7. Wala nang nagawa si Hang Jun. Samantala, sa bahay, natagpuan ng ama ni Jiang ang kanyang contestant card. Doon lamang nila nalaman na palihim na sumali si Jiang sa beauty pageant. Agad na nagdesisyon ang pamilya ni Jiang na puntahan siya sa venue at kaladkarin pauwi. Habang abala si Jiang sa paggamit ng mga pamamaraang itinuro ni Hang Jun para palitin ang kanyang mukha, ang mga estudyante ni Director Shin ay tinutulungan ng mga profesional na therapist. Si Director Shin ay personal na tumutulong para mapayat ang mukha ng mga kandidata niya. Samantala, nagpunta si Hang Jun sa organizer ng kompetisyon upang igiit ang patas na pagtrato kay Jiang. Ngunit dahil wala siyang koneksyon o suhulan, tumanggi ang organizer sa kanyang kahilingan gamit ang palusot na labag ito sa patakaran. Ngunit dahil sa matinding panawagan ng media, pinayagan silang i-record ang interview. Sa katunayan, matagal nang isinulat ni Director So ang resultang gusto niya, ngunit dahil may media na, napilitan ng mga hurado na bigyan ng patas na score si Jiang. Sa ganda ng hitsura ni Jiang, mataas ang nakuha niyang marka. Dumating na rin ang pamilya ni Jiang sa gate ng venue, puwersahan siyang pauwiin bago magsimula ang swimsuit competition. Sa loob ng waiting room, ang mga estudyante ni Director Shin ay huminga ng malalim sa katinalya ng mahigpit ng tape ang kanilang baywang upang magmukhang hourglass ang hubog ng katawan, sikreto ito ni Director Shin. Sinabihan ni Director Shin si Sunjo na kahit hindi makahinga, kailangang tiisin ito dahil perpekto ang hugis ng katawan sa swimsuit kung gagamit ng tape. Kaya nakuha ni Sunjo ang mataas na score. Si Director Cho naman ay misensinang nagtuturo kay Chihi kung paano maglakad ng elegante at kung anong klase ng swimsuit ang magpapatingkad ng katawan. Si Jiang, sa kabilang banda, ay kabado. Wala silang karanasan ni Hang Jun sa ganitong kompetisyon. Dumating din si Li Jun, na may lihim na pagtingin kay Jiang. Nilagyan agad ni Hang Jun ng swimsuit si Jiang, ayaw niyang makita ni Li Jun ang katawan nito. Ngunit ang tunay na layunin ni Li Jun ay bigyan si Jiang ng pares ng hikaw. Bagamat hindi pinapayagan ng iba pang alahas sa swimsuit competition, pinapayagan ng hikaw. Malaking bagay ito para sa overall appeal ng isang kandidata. Wala ring ideya si Hang Jun tungkol sa ganitong bagay. Gusto man ni Jiang ang hikaw, ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Hang Jun kaya tinanggihan niya ito. Ngunit sinabi ni Hang Jun na mura lang naman iyon, kaya huwag sayangin. Ang kabutihan ng iba, doon lamang tinanggap ni Jiang ang regalo ni Li Jun. Habang puno ng kumpiyansa si Jiang at papalabas na sana, bigla niyang nasalubong ang kanyang lolo at ama na pumunta roon para pigilan siya. Halos himeteyan ang ama ni Jiang nang makita siyang halos hubad. Galit itong sinampal si Jiang. Binanggit ng kanyang ama ang yumaong ina at sinabing kung itutuloy niya ang pagsali, para na rin niyang nilalapastangan ang alaala ng kanyang ina. Ikinahihiya raw ng pamilya ang kanyang ginagawa. Umiiyak si Jiang. Sinabi niyang kung nabubuhay pa ang kanyang ina, tiyak na susuportahan siya nito. Tinawag niyang mga male chauvinist ang ama at lolo niya na may makitid na pananaw tungkol sa mga beauty contest. Ngunit ayaw silang makinig at pipilitin siyang pauwiin. Sumenya si Jiang kay Hang Jun at naintindihan ito ni Hang Jun. Agad niya itong hinayla at tumakbo papalayo habang pinipigilan ng iba ang pamilya ni Jiang. Magsisimula na ang swimsuit competition. Pilit pinapakalma ni Jiang ang sarili. Ngunit biglang dumating ang ilang babae at itinulak siya sa banyo. Mga estudyante pala ni Director Cha, si Chisu ang utak sa likod ng sabutahe. Pilit nilang tinanggal ang breast pads ni Jiang at ginupit ang mga ito gamit ang gunting. Layunin nilang pigilan si Jiang makakuha ng mataas na score. Magsisimula na ang kompetisyon. Wala nang oras para maghanda si Jiang. Wala siyang magawa kundi pilit ngumiti at lumabas ng entablado.
May kanya-kanyang pagkakamali ang mga kalahok sa harap. Tanging si Sunju ni Director Shin ang mahusay ang performance. Ngunit nang lumabas si Jiang, napansin agad ni Hang Jun na may kakaiba. Ramdam din ng mga hurado na magaling si Jiang sa lahat ng aspeto, pero kulang sa dibdib kumpara sa iba. Papalapit na ang final promotion stage. Ang top 3 mula sa regional rounds ang kakatawan sa Seoul sa finals. 5 lang sa 50 kandidata ang makakapasok. Maswerte, tinawag si Jiang bilang isa sa top 5 base sa pinagsamang scores. Laking ginhawa ng kampo ni Hang Jun. Ngayon, kailangang pumili ng first, second, at third place. Si Hyan na nag-catwalk sa subway ay nanalo ng third place. 2 pa ang matatanggal mula sa 4 na natira. Lalong lumalim ang tensyon. Nakuha ni Chihi, estudyante ni Director Cha, ang second place. Pilit pa ring ngumiti si Jiang kahit kabado na. Nakapako ang mga mata ng kampo ni Hang Jun habang hawak nila ang kanilang mga kamao. Ngunit tinawag ng MC ang pangalan ni Sunju. Ibig sabihin, hindi nakapasok si Jiang. Kahit pilit niyang pinipigilan, tumulo rin ang kanyang mga luha. Tay sila ni Sonyong sa ika-4 na pwesto. Doon lang napagtanto ni Hang Jun na dapat sana'y nakinig siya kay Director Cha. Ngayon, nalulugi ang kumpanya niya at nasa bingit ng pagbagsak. Sayang ang lahat ng paghihirap ni Jiang dahil tanging top 3 lang ang makakapasok sa national finals. Ika-4 lang siya, walang saysay. Kailangang magsimulang muli si Jiang at maghanap ng trabaho. Ngunit sa mga sandaling iyon, iniabot ni Director Cha ang isang papel sa reporter. Hiniling niya rito na ihatid ang sulat sa kampyon na si Sunju. Nang buksan ni Sunju ang papel, agad nagbago ang kulay ng kanyang mukha dahil nalaman ni Director Cha ang isang lihim na hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Ngunit sa harap ng nagkikislap ang kamera ng mga reporter, pinilit ni Sunju na panatilihin ang kanyang ngiti. Alam ni Director Cha na sa kaloob-looban nito, naguguluhan at kinakabahan siya. Laman ng papel na ibinigay ni Director Cha ay ang tanong, uminom ka ba ng Motos? Habang sinusukat ang mga sukat ng katawan ng mga kalahok, napansin ni Director Cha sa dressing room ang isang plastik na bote na may maputing likido. Uminom siya ng malaki at napagtanto niyang ito ay Motos, isang inuming nagpapalaki ng dibdib ng mga kababaihan. Ang pag-inom nito bago ang sukat-sukatan ay maituturing na pandaraya, kaya nagsimula siyang mag-imbestiga kung sino ang palihim na uminom nito. Pinainom niya ang kanyang mga estudyante, ngunit lahat sila ay nagsabing napakapangit ng lasa nito. Pagkatapos, bago ang swimsuit competition, nakita ni Director Cha si Sunju na parang may hinahanap-hanap. Nang matapos ang make-up ni Sunju, tinadyakan ni Director Cha ang bote papunta sa tapat ni Sunju. Gaya ng inaasahan, inakala ni Sunju na ito ang nahulog niyang bote ng tubig, kaya't ininom niya ito. Sa ekspresyon ni Sunju, napansin ni Director Cha na siya ay nagpapasusupa. Ibig sabihin, may anak na siya. Isa sa malinaw na patakaran ng beauty pageant ay ang pagbabawal sa mga babaeng nagkaanak na. Nilapitan ni Director Cha si Sunju at inasahang kusa na nitong ibibigay ang kanyang korona. Ayaw rin ni Director Cha na gawing publiko ang issue. Hindi alam ni Sunju ang dapat gawin, kaya inamin niya kay Director Shin na nanganak siya ng hindi kasal. Nang malaman ni Director Shin ang tungkol sa pagkakatuklas ng kanyang karibal, kunwari inaliw niya si Sunju pero sa loob-loob niya ay nagpaplano na kung paano ito matatanggol. Nang marinig ito ni Sonyong, agad siyang tumawag sa organizers upang isumbong ito. Umaasa siya ang maitutulak pataas sa third place at makakasali sa finals. Ngunit si Jiang ay katabla rin ni Sonyong sa ika-4 na pwesto. Sa panahong ito, abala pa rin si Jiang sa pag-aalala sa paghahanap ng trabaho. Ang kanyang ama at tiyuhin ay naghanda ng mga sobra at regalo upang puntahan si Mr. Park sa mall. Nakiusap sila na ibalik si Jiang sa trabaho. Ngunit mayabang si Mr. Park at hindi natuwa sa mumunting alok. Walang pakundangang sinabi niyang nagnakaw si Jiang sa mall para makakuha ng pagsusulit. Sa harap ng mismong pamilya ni Jiang, ibinagsak ni Mr. Park sa sahig ang regalo at ikinalat ang laman ng sobra bilang pang-iinsulto sa dalawang nakatatandang lalaki. Samantala, si Jiang ay nasa bahay pa nang bigla siyang makatanggap ng tawag, makakasali raw siya sa finals. Sinabi ni Hang Jun na ito ay dahil sa swerteng dulot ng pagmamahal niya rito. Lubos ang pasasalamat ni Jiang sa pagsuporta ni Hang Jun, ngunit hindi niya alam na ang totoo. Si Li Jun ang palihim na tumutulong sa kanya sa likod ng mga pangyayari. Agad na nag-impake si Jiang para sa matinding training kinabukasan. Ayaw niyang abalahin si Hang Jun kaya hindi na siya nagpahatid, bitbit ang sariling malita, umalis siyang mag-isa. Ang ibang mga finalist ay nagpapaligsahan para sa pinakamahal at limitadong wedding dress. Si Jiang ay walang pera, at si Hang Jun ay baon pa rin sa utang, kaya naghanap na lang siya ng pinakamurang gown sa mga street advertisement. Ngunit kahit iyon, hindi niya makayang rentahan. Dumating ang tawag ni Li Jun, may inihanda siyang mamahaling gown para kay Jiang. Ayaw niyang magsuot ng mumurahing damit ang babaeng gusto niya sa harap ng buong bansa. Nang maisuot ni Jiang ang mamahaling gown, para siyang naging reyna, sobrang ganda niya.
Formal nang nagsimula ang red carpet ceremony ng kompetisyon. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ay dumating sakay ng mamahaling sasakyan, suot ang kanilang pinakamagagarang kasuotan. Nagsisiksikan sa gilid ng red carpet ang media at mga photographer. Ang duo ni Chihi at Sohyun sa kombinasyong asul at dilaw ay nakaagaw ng pansin sa lahat ng kamera. Sa mga oras na iyon, dumating na rin si Hangjun dala ang gown na nirentahan niya. Nakita niyang mag-isang pinipilit ni Jang ang malita, ayaw niya kasing saktan ang pride ni Hangjun, kaya muli niyang tinanggihan ang magandang alok ni Lee Jun. Pinili niyang isuot ang murang gown na inihanda ni Hangjun. Si Lee Jun ay napabuntong hininga at hindi na lang kumibo. Nagsimula ang rehearsals. Pagbalik ni Jang sa dormitory para maligo, nakita niya ang dalawang babaeng samaire sa kanyang damit noon, nakakataong sila rin ang nakasama niya sa iisang kwarto. Pagpasok ni Jang sa banyo, biglang binuhusan siya ng malamig na tubig mula sa malaking timba. Alam niyang plano yun ng dalawa. Pagbalik sa dormitory, agad silang nagkagulo. Dahil sa di pagkakaunawaan, nauwi ito sa sabunutin kung saan nakisali pa si Chihi. Sa kabutihang palad, dumating ang taong namamahala sa kompetisyon at napigil ang gulo. Dahil sa kaguluhan sa dormitory, bawas agad ng tig 15 puntos ang bawat isa sa kanila. Kapag umabot ng 30 puntos ang kaltas, automatikong matatanggal sa kompetisyon. Agad na inanunsyo ng organizers na mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pakikipagtalik habang may kompetisyon. Ang pangunahing sponsor ng paligsahan ay ang Body Cosmetics. Sila ang magbibigay ng cosmetics at ang mananalo ay kailangang pumirma ng kontrata bilang opisyal na modelo ng brand. Kinausap ni Jang ang organizers at sinabing wala namang ganoong kondisyon sa unang kasunduan ng pageant. Tumanggi siyang pumirma dahil kinakatawan niya ang cosmetics company ni Hangjun. Dahil dito, labis na nadismaya ang organizers at mga sponsors kay Jang. Nilapitan nila si Jang at Hangjun at diretsahang sinabi nila na kung hindi pipirma si Jang sa kontrata, wala na siyang karapatang magpatuloy sa kompetisyon. Ngunit ang mga paghihirap at hamon na kailangang harapin ni Jang ay nagsisimula pa lamang. Kahapon, inatake siya gamit ang mga itlog bilang anyo ng protesta mula sa mga tutol sa beauty pageants. Inaakusahan nila ang mga ganitong paligsahan na diskriminasyon laban sa pisikal na anyo at nananawagan silang itigil ang kompetisyon. Pagdating naman sa swimsuit photoshoot, dahil sa alitan ni Jang sa mga sponsor, siya ay inutusan na magpa-picture sa swimming pool ng walang makeup. Habang kinukunan ng larawan, pinahiga pa siya sa isang lumulutang na banig, ngunit ilang ulit siyang nabigo sa tamang posisyon. Pagbalik niya sa dormitoryo, nadiskubre niyang sinira ng iba ang kanyang high heels. Mas malala pa, lihim na nilagyan ni Sonyung ng pampairita ang mga cosmetics ni Jang. Buti na lang at naalerto siya ni Chihi, kung hindi, baka hindi na siya nakapagpatuloy sa kompetisyon. Kinabukasan, sa rehearsal ng sayaw at kantahan, parehong hindi maganda ang naging performance ni Sonyung at Chihi. Si Jang naman ay may ngiting tagumpay dahil may karanasan siya sa pagpe-perform. Para sa kanya, ang performance ay parang dagdag puntos na lang. Totoo nga, kitang-kita ang husay niya at nakalamang siya sa lahat ng kalahok. Sina Sonyung at Suhyun na matagal nang naiinggit sa kanya ay halos kagatin na ang kanilang labi sa selos. Inutusan pa ng direktor na patindihin ang ihip ng fan sa buhok ni Jang para lalong maging dramatic ang kanyang performance, isang patunay ng dedikasyon ni Jang sa pag-ensayo. Dumating ang oras ng pre-competition judges meeting. Kabilang sa mga hurado sina Mr. Park, dating boss ni Jang, at ang kinatawan ng Lee Jun Investment Company, parehong sponsor ng kompetisyon. Sila ang magbibigay ng kabuuang puntos sa mga kalahok. Ang unang pamantayan sa swimsuit round ay ang collarbone. May babaeng hurado na muntik nang bigyan si Jang ng mataas na puntos pero may tumawag sa kanya ng pansin kaya ibinigay niya ito sa iba. Ang ikalawang pamantayan ay ang neckline, ang hugis ng leeg at likod. Mas mataas at mas balingkinitan, mas maganda. Ang perfect measurement ay kalahati ng baywang. Ipinakita ni Mr. Park ang score sheet, binigyan niya si Jang ng pinakamababang puntos. Buti na lang at binawi ito ni Lee Jun sa pagbibigay ng pinakamataas na puntos, kaya nabalance ang score ni Jang. Matapos ang grading session, nilapitan pa siya ni Mr. Park at sinabi, ito ang kapalit ng hindi mo pakikinig sa akin noon. May pahiwatig pa siyang kung tatanggapin ni Jang ang alok niya ngayon, maaari pa raw itong baguhin. Galit na galit si Jang at gusto na niyang sakalin si Mr. Park. Sa kabilang banda, para hindi makahalata ang iba, tinawagan ni Lee Jun si Jang at ibinunyag ang kabuuang score niya, kaya nakapag-ensayo pa siya ng may kapanatagan. Nang magsimula ang kompetisyon, sunod-sunod nang lumabas ang mga kalahok. Sa singing at dancing segment, sinadyang nadapa si Sonyung sa harap ng kamera, ayon sa plano ni Director Shin, para siya ang mapansin. Dahil dito, wala halos kuhang video si So Hain. Nasa backstage si Jang nang mapanood niya ang video message mula sa kanyang pamilya. Sa wakas, natanggap niya ang suporta nila. Naiyak siya sa tuwa.
Sumunod ang special performances. Sigaw ng sigaw si Director Shin sa gilid ng entablado para sa kanyang mga estudyante, labis na nakakaiya ito para kay Director Cha. Nang si Chihi ang sumalang, napako ang tingin ng lahat sa kanyang balakang na paikot-ikot. Pagkatapos niya, si Jiang na ang susunod. Nakakamangha ang kanyang performance. Kahit daan-daang tao ang nanunood, hindi siya ninerbiyos. Kahit suot niya ang 10 cm na high heels, napakagaan ng kanyang galaw. Napanganga si Director Shin. Sa sobrang galing, pati si Director Cha ay nagsisisi na hindi niya nakuha si Jiang bilang alaga. Sumigaw sa tuwa ang buong audience. Kahit ang choreografiya na galing pa noong 26 years ago ay biglang nagkaroon ng bagong buhay. Sa likod ng entablado, nagsisimula ng magayos ang lahat para sa finals. Si Jiang, wala pa ring makeup station o assistant. Nag-aalala si Director Cha nang mapansing si Jiang ay mag-isang nagdadala ng makeup bag. Gusto sana niyang tulungan si Jiang pero abala rin siya sa mga estudyante niya. Pinayuhan na lang niya ito na mag-makeup sa banyo gamit ang salamin. Samantala, si Lee Jun ay dumating na may dalang makeup artist para kay Jiang, alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Hang Jun sa mahalagang sandali. Ngunit tumanggi si Jiang. Ayaw niyang magkaroon ng maling akala si Hang Jun. Naniniwala siyang darating ito bago magsimula ang kompetisyon. Matapos magayos sa banyo, nagsimula na ang coronation night. Dumating na rin ang pamilya ni Jiang. Nang siya ay magpakilala, naging maganda ang impresyon ng mga hurado dahil sa kanyang sinseridad at kabab ang loob. Nagsimula na ang swimsuit competition. Si So Hyen, na minsang naglakad sa subway, ay nakakuha ng 8 puntos. Si Sun Yung, na isang professional dancer, ay nakakuha ng 7. Ang kasunod ay si Jiang, dahil sanay siyang nakatayo ng matagal bilang elevator girl, tuwid ang kanyang binti, makitid ang baywang, at firm ang katawan. Bagamat maliit ang bust niya, maganda ang overall proportion niya. Binigyan siya ng 8.4 ng mga hurado. Ngunit hindi pa sila dapat magsaya, lumabas si Chihi na may beauty queen aura. Mataas ang pinag-aralan at galing sa prestihiyosong universidad. Binigyan siya ng 8.5 at siya ang may pinakamataas na score. Sa huli, pumasok si Jiang sa top 15 dahil sa kanyang mataas na score. Sa oras ng pahinga, nag-text si Jiang kay Hang Jun, ngunit mula umpisa hanggang dulo, hindi pa rin siya nakatanggap ng sagot mula rito. Samantala, ang mga hurado ay nagsasagawa ng pagpupulong upang talakayin kung paano nila mababago ang mga patakaran ng tradisyonal na beauty pageant. Ang pamantayan sa paghusga ay hindi na lamang dapat limitado sa mataas na edukasyon at magagandang trabaho, para sa tunay na patas na kompetisyon, dapat bigyan din ng pagkakataon ng mga kandidatang nagtatrabaho sa grassroots level. Dapat ding bigyan ng dagdag na puntos ang mga may likas na ganda at hindi dumaan sa plastic surgery upang maiwasan ang pagkakaroon ng magkaparehong surgery face sa hinaharap. Dahil dito, nabigyan ng mas maraming oportunidad. Si Jiang, mabilis na nakapasok si Jiang sa top finalists, at si Chihi ay madali ring napabilang sa mga inanunsyo. Sunod na inanunsyo na si Sun Yung ay napili para sa special award mula sa cosmetics company na Body. Sina So Hyen at 2 pang kandidata ay sabay-sabay na nakakuha ng 3 pwesto. Sa puntong ito, may natitirang 2 kandidata sa entablado, ang galing din na nanalo ng 2nd place. Ibig sabihin, sa pagitan ni Jiang at Chihi, isa sa kanila ang magiging Miss Korea, at ang isa naman ay magiging first runner-up. Matapos magpaante ang MC ng ilang sandali, sinimulan na nitong ayanunsyo ang resulta. At gaya ng kasabihan, hindi binibigo ng langit ang mga nagsusumikap, tinalo ni Jiang si Chihi at opisyal na itinanghal bilang Miss Korea. Lubos na ikinagulat ito ng pamilya ni Jiang. Hindi nila inasahang ang kanilang anak na babae ay magiging reyna ng kagandahan sa buong bansa. Maging si Mr. Park ay nagulat din, hindi niya akalain na ang dating empleyado niya na umutot sa loob ng elevator ay ngayon ay isang beauty queen na. Kasabay ng corona bilang Miss Korea, tumanggap din si Jiang ng 20 milyon won na premyo, isang 50 carat na natural diamond crown, at pagkakataong katawanin ang Korea sa International Beauty Pageant sa susunod na taon. Ngunit sa buong selebrasyon, hindi niya nakita si Hang Jun. Lumabas na habang abala si Jiang sa kompetisyon, si Hang Jun ay pinasok ng mga pinagkakautangan sa kanyang negosyo. Kinumpiska ang lahat ng kagamitan sa kanyang pabrika at siya ay binugbog pa. Sa wakas, dumating si Hang Jun sa press conference hall. Doon siya nakita ni Director Cha. Ipinagmalaki ni Hang Jun na si Jiang ay naging kampyon. Ngunit diretsahang tinanong siya ni Director Cha, na saan ka noong kailangan ka ni Jiang? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Hindi maintindihan ni Director Cha kung ano ang nakita ni Jiang kay Hang Jun. Ngunit sagot ni Hang Jun, marami pa siyang hindi inaasahan na darating. At tama nga siya, nang makita ni Jiang ang mga sugat ni Hang Jun at malaman ang sinapit ng kanyang pabrika, agad siyang kumuha ng stock certificate na nagkakahalaga ng 20 milyon won at iniabot ito kay Hang Jun bilang suporta para makapagsimula ulit. Ayaw sana ni Hang Jun tanggapin ito, ngunit kalaunan ay pumayag din siya.
Hindi lang iyon, naging manager ni Jiang si Hang Jun. Dahil Miss Korea na si Jiang, umangat ang kanyang halaga sa merkado. Nag-uunahan ang mga TV station at advertisers na makuha siya. Maging mga sikat na direktor at mga staff ay labis ang paggalang sa kanya. Ngunit hindi ginamit ni Jiang ang kinita niya para bumili ng mga mamahaling gamit para sa sarili, ibinigay niya ang lahat ng kanyang kinita kay Hang Jun. Isang araw, nakatanggap si Jiang ng tawag mula kay Mr. Park. Iniimbitahan siya nito na maging spokesperson ng kanyang department store. Bumalik si Jiang sa lugar kung saan siya dati nagtatrabaho bilang elevator attendant. Habang nakatayo siya sa loob ng elevator, muling bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Naalala niya kung hindi siya naglakas loob na sumali sa beauty pageant, kung siya'y sumuko sa gitna ng laban dahil sa hirap, baka hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya roon bilang attendant. O baka, gaya noon, kahit gutom na gutom siya at kumain ng itlog, masasermonan pa rin siya ng manager. Ngayon, ang general manager ng department store ay kailangang magpa-schedule muna sa manager ni Jiang upang makausap siya. At ang kanilang meeting ay ginanap pa sa isang luxury conference room. Pati si Mr. Park, na noon ay arrogant at mapangmata, ay lamambot ang ugali, ngumiti ito at magalang na kinausap si Jiang. Kinabukasan, dumating pa siya sa bahay ni Jiang na may dalang gift bag. Yumuko siya at humingi ng tawad sa pamilya ni Jiang para sa mga nagawa niya noon. Ibinalik din niya ang mga kaltas. Sa sahod ni Jiang, patuloy siyang humingi ng tawad, ngunit sinabi ni Jiang, ibalik mo muna ang pera na kinuha mo sa iba pang empleyado. Saka na tayo mag-usap tungkol sa kontrata. Agad na sumang-ayon si Mr. Park sa hiling niya. Nagtatapos dito ang kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood. Column, at hanggang sa muli.